Ano ka mo? Hanggang ngayon wala pa rin? Oo. Grabe, ang tagal na namin nagtatrabaho. Hindi pa rin kami sinasweldo. Nagtatrabaho tayo. Maghintay lang kayo. Ang sabi ni Miss Seo, mangungutang siya para mabayaran lamang kayo. Maghintay pa kayo ng konti, please. Sandali lang. Teka lang. Yes, hello. Yes, Mr. Kim. Yung bayad po sa rental lang ban? Eh wala naman pala siyang pera. Bakit siya tumatakbo sa eleksyon? Sasabihin ko po kay Miss Seo. Pasensya na kayo, nalitan dating ko. Kumusta ka na? Pasensya na sa inyo, ha? Ano yan sweldo? Ay, nako. Alam ko nahihirapan ka na, Maureen eh. Naturing ang mga volunteers kung umasta para mga bayarang empleyado. Eh kaya nga, nagpapasalamat ako na nandyan kayo. Ang dami ng mga staff dito ang nagpasyang lumipat sa kabilang kampo. Pero nanatili kayong nakasuporta sa akin. Pasensya na kung ganito lang ako. Masyado ka naman magmaliit ng sarili. Nagtatrabaho ako at naniniwala ako sa'yo. Heto po, oh. Para sa mga gastusin natin. Buong-buo na po yan. Actually, pera po yan ng asawa ko. Kaya hiling ko lang po sana gamitin po nyo ng maayos. Napakahalaga ng mga ito. Ingatan ko ang perang ito. Titiyakin nating magagamit ito ng tama. Teka, mukha yatang wala pa si Miss Jinky Wang dito ngayon, ah. Ay, naku, nagpuyat yun para pinuhin yung speech mo. Tumawag kanina. Didiretso na lang daw siya sa plaza. Salamat! Magpapatayo ako ng Seawater Amusement Park para maka-attract buong taon ng maraming turista. Magpapatayo din ako ng hydroelectric power plant na malaki ang maitutulong upang makatipid sa oil consumption cost. At ito'y pagaganahin ng revenues from the operation of the tourist park. Simulan na natin ang speech mo, Maureen. Gagawa ako ng national insurance system na magbibigay ng subsidy at proteksyon hindi lamang sa agricultural products kundi pati sa mga agricultural producers at lalo na sa environment. Magpa-practice ka ba buong maghapon, Maureen? Sobra yata to, Miss Jinky. Parang ang dami ko naman yata ang gustong gawin sa loob ng isang taon. Ano? Imposible naman yan. Paano ko matatapos lahat ang nakasulat dyan? Isang taon lang ang term ko. Mukhang puro pangako lang to kung ganun. Ano ka ba? Ayusin mo nga sarili mo, Maureen. Nakaharap ka sa mga botante mo na umaasa sa kung anong magagawa mo. Pero para naman yatang nagsisinungaling ako nito. Teka, kayong dalawa, hindi kayo dapat nag-aaway. Payagan mo na lang yung mga investors na magtayo ng business kahit sa lupang sakahan. Ang kailangan, paundarin ng investments. Pero hindi dapat i-convert ang mga lupang para sa magsasaka dahil may malinaw na batas tayo dyan. Hindi uunlad ang industrial sector kung hihina rin ang agricultural sector ng ating bansa. Pasensya na, hindi ako tumatakbo para sa isang maliit na interest group lang. Nakakaloka siya. Ano bang klase ka? Dapat sinusunod mo kung ano gusto ng mga botante. Tama yun. Si Mr. Kim, ibibigay ang lahat ng gusto ng botante niya. Sa tingin ko, ang kongresista, hindi lang ang distrito niya ang iniisip niya, kundi ang buong bansa. Tsaka ayokong manalo dahil sa napakaraming mga pangako na hindi ko naman pala kayang gawin. Kung ayaw mo pala mga ako sa publiko, bakit ka patatakbo? Siguro pinilit ka lang dyan. Di ka naman pala sanay eh. Malis na tayo. Mga kababayan, naniniwala ako na ang regional development ay dapat maglingkod sa national development. Pag natuto tayong tumingin sa kailangan ng iba at hindi lang lagi sa pansarili. Wala na nakikinig sa'yo, Maureen. Tapusin na natin to at bumalik na tayo sa opisina. Salamat. Diego Kim, para po sa Marami pong salamat sa pakikinig sa sinabi ko. Magandang araw.